Hi guys, welcome back to my channel. Alam nyo ba? So guys, meron naman tayong aalamin at i-react ngayong araw na to. At ito'y galing kay PH Military Gear, mga idolo. Sabi nga niya dito, Japan free gift 12 AH-1S Cobra for the Philippine Air Force. Wow! Alam mo guys, kung totoo to, malaking bagay ito sa atin. Kahit na hindi brand new to, na patuloy na ginagamit ng Japan, Cobra to, mga idolo, diba? Hindi basta-basta itong fighter helicopter na to, mga idolo. Hindi ko alam kung parehas to sa ating dalawang Cobra na bigay ng Jordan, if I'm not mistaken, na kung parehas to magkaiba. Tapos yung additional natin na yun nga, yung AW129, if I'm not mistaken, nakakalimutan ko rin yung pangalan nun lagi. So na-attack helicopter natin, tapos tatagdagan pa ng 12, hindi, may 20 na tayo, di ba? Sana totoo to, mga idolo. Kayo, gusto nyo rin ba nabigyan tayo ng Japan ng ganitong helicopter? Ako, oo, basta bigay, di ba? Sino ba naman ang ayaw sa bigay, mga idolo, di ba? At least hindi na tayo bibili, di ba? Kung bibilin man natin ito, kailangan naman natin, why not, di ba? At least murang halaga na to, Japan, sobrang ingat yan sa mga kagamitan. At alam naman natin na maganda at tawag dito, kalidad ang kanilang mga kagamitan, di ba? Na hindi basta-basta rin, talagang iniingatan nila yan. Kaya masasabi natin, kahit nailipat sa atin yan, kahit hindi brand new, talagang magagamit natin yan, di ba, mga idolo? So yun, so panoorin na natin, mga idolo. The Japanese self-defense forces have decided to retire the AH-1S Cobra attack helicopters that have long been used in their military operations. This decision has attracted the attention of the Philippines, which is interested in receiving these helicopters as an addition to their military forces. So kahit na-retire yan, mga idolo, kaya nga sabi ko, basta Japan, maingat yan sa gamit at talagang mini-maintain nila yan ng maayos. Kaya kahit paano, kahit retired na, talagang malaking tulong to sa ating men in uniform na magkaroon ng ganito na sa Air Force siguro rito, di ba? So malaking tulong din talaga ito sa atin. AH-1S Cobra is an attack helicopter that has proven reliable and effective in various military missions. With formidable combat capabilities and advanced weapon systems, these helicopters have been the backbone of Japanese air operations for many years. The Philippines, which is strengthening its defense capabilities amid rising regional tensions, sees this opportunity as an important step to increase its military strength. Receiving the AH-1S Cobra from Japan will give them access to the latest military technology and support their efforts to maintain security and stability in the region. The Philippine Army announced plans to acquire Fuji Bell UH-1J Huey helicopters from Japan. It also showed interest to get at least one squadron of Fuji Bell AH-1S Cobra attack helicopters, which are scheduled for retirement from the Japan Self-Defense Force service soon. Speaking of shared attributes, both the JGSDF R-1S Cobra attack helicopter and the UH-1J Huey Iroquois combat utility helicopter are both made by Fuji Heavy Industries, or what is now considered as Subaru Corporation, with both helicopters produced in Japan through a license they secured from Bell Helicopters, the one who originally designed and produced these helicopters intended to the United States military and key allies. Like the license-copied UH-1J Huey Iroquois combat utility helicopter, the Japanese... So copy license di pala yun.
yung Bell ng Japan. Okay. Kaya sabi ko parang pares o kinuha ng Japan sa Amerika yung meron pala silang copy license na kokopyahin nila yung Bell UE ba yun? O ano yung helicopter na yun para yun nga dyan igawin sa Japan, diba? Pero kung may plano rin tayo nun, alam ko na vlog ko yun na may planong bigyan tayo ng Japan yun nga yung helicopter na din attack helicopter din na pwedeng lagyan ng mga armaments din, di ba, kahit pa paano. So okay yan basta sa Japan, di ba? Kasi wala pa akong maisip na mga ganyan na galing sa Japan. Meron na ba mga idolo? Parang wala pa akong nababalitaan na nag-procure tayo o nagbigay ang Japan ng mga ganyan helicopters or ano. Ang alam ko lang yun nga yung galing sa Philippine Coast Guard natin, pati yung mga radars natin, mga sonar radars natin na ginagamit sa ngayon na dati wala tayo. Ngayon at least kahit pa paano na monitor na natin yung kapaligiran ng ating bansa, sino-sino yung pumapasok, diba, dahil sa radar na yun. Sana madagdagan pa yung mga radar na yan, diba? Kasi isa yan sa mga pupuntirin kapag nagkagere yung radar na yan, diba? Para masira yung mo, yung radar system mo, hindi mo na makita kung sino-sino na pumapasok. Isa yan sa mga titirahin din talaga. Kaya dapat marami rin tayong mga radars, diba? Kaya kung bibigyan tayo ng Japan ng ganito, sobrang thankful tayo. Yun nga, kung bibigay or bibili natin, whatever. Pero yun nga, kung mabibigyan tayo ng pagkakataon, why not, diba? Yun nga, kung may budget pa, yun ang talaga mga questions natin, mga idol. Japanese AH-1S Cobra attack helicopter comes with a single Kawasaki T53K703 engine, and the attack helicopter units have made between 1984 and 2000, making it younger than the Jordanian-donated AH-1S Cobra attack helicopters that the... Talagang luma na yung nabigay sa atin ng Jordan, pero at least nagagamit pa natin. Tignan mo, 1984 pa sa Japan. Mas youngest doon sa binigay ng Jordan sa atin. Pero diba, at least ngayon nagagamit pa rin natin kahit pa paano, kahit na ganun kaluma na. Diba? Wala, ganun talaga grab the chance na lang talaga kahit na luma na, basta gumagana pa, basta nagagamit pa natin, diba? At pagdagdag sa ating fleet ng mga attack helicopter or sa Air Force natin, talagang gagrab talaga natin kasi wala tayong choice. Talagang ganun talaga ang buhay natin sa ngayon. Kahit na luma, basta working pa, talagang igagrab din natin yan na magkaroon din tayo o matagdag sa fleet nga natin yan. Ayun. Sana yun nga, mangyari na yun nga, puro mga bago na mga binibili natin. Meron naman ang mga bago. Pero sana in the future, hindi na tayo yung parang kuha ng mga decommission o mga retired military assets ng mga kalapit natin mga bansa or mga allies natin, diba? Pero wala naman di masama doon. Kasi yun nga, working naman, diba? Hindi naman binibigay sa atin ng sira or may problema, diba? Kung may problema man, siguro mga minimal lang, mga ganun, na kayang i-maintain o pwedeng gawin. Yun nga, sana hindi naman tayo nawawalan ng pag-asa sa ating gobyerno, di ba mga idol? Philippine Air Force received, especially that these helicopters also originates itself from the Israeli Defense Force, who operate the first of such attack helicopters in 1975. Also to take note, the age for some of these JGSDF R1 attack helicopters counts as younger than the Philippine Air Force's MG520 light attack helicopter fleet, as the last Fuji manufactured R1 produced in 2000, not to mention that it took multiple upgrades throughout its service that makes it at par to the AH-1F variant, whereas the MG520s of the Philippine Air Force entered service in the early 1990s.
The specification goes as almost similar to the AH-1S Cobra that the Philippine Air Force received, although the ones that the Japanese Ground Self-Defense Force have received its own upgrades and weapons configuration, as the JGSDF's variant comes with tow capability just... So yun, at least kahit pa paano, konti na lang yung natin, i-adjust natin kasi mayroon na tayong idea. So same naman din sila, may mga dagdag na sa Japan, yung mga dagdag na mga bagong kagamitan sa Cobra nila. Pero at least konti na lang yung i-adjust natin for the training sa mga yun. Kasi nga, dahil nga meron na tayo ng Cobra dito, hindi na tayo mahihirapan pa na mag-adjust din o mag-train para mapagana to. Yung mga konting bago na lang dito ang ating aalamin o aalamin ng ating mga piloto, di ba, mga idolo. Like the AH-1S Philippine Air Force has, although it remains to be seen if they may get reconfigured to carry Spiker missiles like as described. Speaking of ODA loans, this financing scheme is the one that made Philippine Coast Guard's White Hull acquisition possible, as the 44-meter Parola class multi-role response vessels and the larger 97-meter BRP Teresa Magbanua, MRRV 9701, and BRP Melchora Kino, MRRV 9702, through this scheme, giving... nga pala yung Melchora Kino pala yun. Okay. Kasi lagi lang natin naririnig yung Teresa Magbanua nasan ba yung yung Melchora Kino? Kung saan nakadestino, saan nakaposisyon, yun ang hindi natin alam. Kung may idea kayo mga idolo, comment down below. Full satisfaction to the Maritime Law Enforcement Agency that the Philippine Coast Guard now has the plans to buy more Teresa Magbanua class multi-role response vessels for a far more effective maritime law enforcement. Aside from grants, another defense-related highlight during the visit of the Philippine President to Japan is the signing of an agreement that may enable Japanese and Philippine troops to deploy to each other's territory for training and other operations, naming as the Reciprocal Access Agreement, or RA, an arrangement similar to the Visiting Forces Agreement, or VFA, between the Philippines and the United States. Oo, tama lang yan kasi kahit pa paano nakaka-trade naman din tayo sa Japan. So magkaroon na rin tayo ng visiting agreement sa bansang Japan. Diba? Hindi lang naman sa US kasi talagang ally din natin yung Japan So sa akin wala naman ako ikitang masama regarding doon. Diba? Kasi maganda talaga na may mga training din ng ating mga personnel, men in uniform. Kasi nga para yun kahit na wala tayong kagamitan updated pa rin tayo sa mga bagong kagamitan ng ating mga ally. Kasi pwede nating magamit yun kasi dadalhin din nila yan at makita natin at pwede nating magamit ma-train din sila, di ba? Yung malaking bagay din talaga yung mga visiting forces. Pero syempre may mga pros and cons din naman yan, yung mga ganyang agreement, di ba? Kaya timbangin na lang natin kung ano bang mga mas makakabuti sa ating bansa, meron ba o wala, di ba? Speaking of ODA loans, this financing scheme is the one that made Philippine Coast Guard's White Hull acquisition possible, as they bought the 44-meter Parola class multi-role response vessels and the larger 97-meter BRP Teresa Magbanua, MRRV 9701, and BRP Melchora Kino, MRRV 9702, through this scheme, giving full satisfaction to the Maritime Law Enforcement Agency that the Philippine Coast Guard now has the plans to buy more Teresa Magbanua class multi-role response vessels for a far more effective maritime law enforcement. Aside from grants, another defense-related highlight during the visit of the Philippine President to Japan is the signing of an agreement that may enable Japanese and Philippine troops to deploy to each other's territory for training and other operations, naming as the Reciprocal... Jolliest Paskong Panalo... Pause muna tayo mga idolo. Yun, nagbabalik tayo. An arrangement similar to the Visiting Forces Agreement, or VFA, between the Philippines and the United States. It will be interesting to see the results of the forged agreements between Japan and the Philippines, especially on the field of defense down the road, as these things may play the factor on the dynamics not only on how the capabilities of the armed forces of the Philippines may look like once the equipment deals may get unfolded, but also the impact it has to the current implementation of the revised AFP modernization program under the Third Horizon. Still based on this information that has complete records of R-1 attack helicopters serving the Japan Ground Self-Defense Force, Fuji Heavy Industries built at least 92 units of such type as it fully served the organization and has undertaken multiple upgrades.
although that has reduced to 76 units in 2013, and further down to 71 units based on the recent 2022 data. There are reports coming from fellow Philippine defense watchers on Twitter coming from legitimate sources saying that the Philippine Army may get at least one squadron or at least 12 units of the JGSDF-R1S Cobra attack helicopters, although it may not be surprising if the Japanese government or the Philippine military, at their respective discretions, adds more units of the said attack helicopters. Even with Sana, di ba? Hindi lang 12 o isang squadron ng possible na ibigay o i-acquire natin sa Japan, di ba? Kasi alam naman ng Japan na nangangailangan tayo ng mga bago or sabihin natin dagdag sa ating mga kagamitan. Kaya siguro na may consider din naman sana ng Japan yun, di ba? At sana i-consider nga talaga nila na hindi lang 12 o 2 squadron or more, di ba? Meaning na tayo ng marami, di ba? Bakit hinihiling pa tayo na konti lang kung kaya naman ibigay ng Japan na marami? Hindi, damihan na natin, di ba? the number of units that the Philippine Army sees as they are interested in, there may still be at least remaining units that other countries in the Indo-Pacific countries may get interested to get. Not to mention... Yun nga, huwag naman tayo masyadong gahaman. Siyempre, may mga allied din ng Japan na pwede nilang din pagbigyan ng mga, yun nga, Cobra. Diba? Huwag tayong gahaman din na sa puro sa atin lang. Siyempre, magbibigay din yan sa mga ka-allied din yan. Na possible na, yun nga, pwede nga makatulog din sa bansang yun na magkaroon sila ng ganyan na attack helicopter. Kang gahaman, alam nyo ba? The Japanese Ground Self-Defense Force also opt to decommission their AH-64 Apache attack helicopter, also made through license by Fuji Heavy Industries, from Diba? May Apache helicopter din pala sila. So katulad sa US, diba? Meron talaga silang copy certificate o license to do that, diba? Meron silang Apache. Diba? Siyempre yung Apache medyo bago pa yan kaysa sa Cobra kaya malabo pa yan na yun nga, siguro matagal pa na panahon bago pa i-retire ng Japan yan, yung Apache nila. Kaya malabo pa yan na yun nga, na yun ang hilingin natin o hingin natin o bilhin natin sa Japan na kasi syempre bago pa nga nagagamit pa nila kaya doon muna tayo sa possible na ibigay sa atin. Kaya, go lang tayo sana i-pursue ng ating Department of National Defense yan na yun nga may maput naman na ilang unit sa atin, isang squadron man o doon squadron, isang squadron is enough naman dahil bibigay naman sa atin or acquire natin depende na nga lang talaga. So aabangan na lang natin yan mga idolo at sana good news na malaman natin kung ilan talaga ang possible at sana totoo na yun nga na ibibigay o pwede natin bilhin ang ano nila, Cobra nila kapag ni-retire na lang, dinicommission na nila yung mga units na yan. So abang-abang na lang tayo guys. Service. This comes at the top of the R1J combat utility helicopters officially reported and detailed in our previous entries here on this website, as these units may further boost the Philippine Army Aviation, HIRIA, regiment's overall capabilities, augmenting the air assets that the Philippine Air Force comes presently in its fleet, like the newly gained T-129 ATAK attack helicopters from Turkey and S-70I Black Hawks from Poland. With this information at hand, comes presently in its fleet, like the newly gained T-129 ATAK attack helicopters from Turkey and S-70I Black Hawks from Poland. With this information at hand, it is interesting to see the outcome of this opportunity at hand for the Philippine Army in having these attack helicopters from the Japanese Ground Self-Defense Force, although in the end it will still up to the discretion of the Japanese government and the Philippine Army regarding the materialization of this grant, as having it possible surely gives them close air support capabilities almost at par with the ones their Air Force counterparts have with their attack helicopters. Pero hindi naman kalabisan guys, diba? Para masyadong tayo nagmamalabis dito sa Japan
kung offer naman din nila, why not, diba? Kasi parang naalala ko pati yung ano nila, yung tank nila, diba? May possible din yung mga lumang tanke nila bigay sa atin, diba? Kasi kailangan talaga natin ng mga anong tawag doon, diba? Light tank, fighter tank, hindi ko nakakalimutan yung mga ganun. Basta yung mga panglabanan talaga, nakalimutan. Hindi ko nakakalimutan. So yun, so at least isa yun, at least tuloy. Isa yun sa mga hinihingi din natin sa Japan, or possible na ibigay sa atin or i-procure natin yung mga tangke, yun nga, pati yung mga nila, MLRS nila na yun nga, mga MLRS nila possible din na mapunta rin sa atin or humingi tayo, di ba? So maraming mga maraming mga kagamitan na possible na ibigay o pwede natin i-procure o bilhin sa Japan na mga decommission na o yung mga pinaglumaan na nila. Sana lahat yun, hindi lang pandagat, di ba? Sa radar. So masama na rin yung panlupa para sa panghimpapawid, di ba? Kasi mga lagi na natin yung na-acquire yun nga sa Philippine Coast Guard natin, karamihan ng mga barko natin doon galing Japan, di ba? So masama naman yung sa air assets pati sa land assets natin. Mabigyan din tayo ng Japan na magkaroon tayo ng mga assets na galing sa Japan. Diba, mga idolo. Diba nakasabi ko? Diba? Madadagdagan ng ating mga military assets sa tulong ng Japan talaga. Diba? So, abang-abangan na lang natin yung guys kung ano mong mag-pursue doon sa mga yun. Sa land ba, yung mga tanks, o yung ating MLRS, yung mga missile capability, o pati ito, sa air assets na rin, yung helicopter, Bell helicopter, o pati itong Cobra helicopter. So, abang-abangan na lang natin yun, mga idolo. Diyan, so maraming salamat sa video ni PH Military Gear, mga idolo. So, lalagay ko po sa description na below ang kanyang full video, pati po ang kanyang YouTube channel, mga idolo. So, huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe po sa kanya. At syempre, huwag niyo rin pong kalimutan na mag-subscribe din po sa akin channel. Hit niyo po yung notification bell at yung like button, mga idolo. At huwag niyo rin pong kalimutan na i-follow din po ako sa aking Facebook page na Alam Nyo Ba. So guys, dito na po tayong tatapos. Maraming salamat sa lahat. Ingat po tayo na. And God bless us all.